Okay. Sige ho, pagpasensyahan nyo na muna itong itong mga gamit natin dahil sa sobrang edad na, ayan, hindi na nakakapag-perform ng maayos. Nagloloko na Siguro maganda palitan natin ng TV to no, pagdating ng araw. Ho? Ayan, agree ba kayo? Yes, ako agree no. Palitan na natin ito no kasi luma na no. Anyway, ang aking message ngayon, 'di ba kung papansinin niyo nung nakaraan, direction determines destination. Ho? Isa po sa ginagawa ng kaaway para tayo ay hindi makapunta sa good destination natin is that Satan wants to sabotage the direction that we are going through. Tama ba? Gusto niya tayong iligaw. Gusto niya tayong i-detach from the right direction. Gusto niya tayong i-deceive. Gusto niya tayong alisin sa tamang daanan, alisin sa tamang grupo, alisin sa tamang family. Bakit ko po nasabi? Listen, church, hindi ho ba't nung umpisa, nung creation, ang ganda ng relasyon ng Panginoon together with Adam and Eve. Tama po ba? So, ano ang ginawa ni Satan para sirain niya yung samahan ng tao at ng Diyos? Actually, meron siyang tatlong bagay na ginawa Tatlong letter D na ginawa. So, tandaan natin, balikan natin yung tatlong letter D. Direction determines what? Destination. Maganda na yung direction nung panahon na yun Maganda na yung tinatakbo ng relationship ni Lord, tsaka ni Adam and Eve. Maging si Adam and Eve, maganda rin ang relationship. However, nung pinasukan na ni Satan ng kasinungalingan, ng deception, ng dissension, at ng division, eto na, nagkaroon na ng kasalanan sa sanlibutan at maging ang panahon natin ngayon is talagang directly affected because of that thing na ginawa ng demonyo. Listen, para maalis tayo sa tamang direction, ang gagawin naman ng kalaban, tatlong letter D din. Alam niyo po kung anong tatlong letter D? Ito po, deception, dissension, and division. Ayan po ang gagawin niya. Ano ibig sabihin ng deception? Panlilin lang. Ano ang ginawa ni Satan nung ahas kay Adam and Eve? Ano sabi niya? Nag-cast siya ng doubt doon sa mag-asawa. Totoo ba na kapag kinain nyo ang bunga ng punong kahoy niya, mamamatay kayo? Hindi, sabi nung ahas Sa totoo lang, pag kinain nyo yan, magiging para kayong si Lord. Nakita nyo, na-deceive niya yung mag-asawa. Pangalawang step na ginawa niya, dissension o dissension kung tawagin. Ayan, ang ibig sabihin nung dissension, kapatid. Ang ibig sabihin po ng dissension, ito po, yung nagka-cast ka ng doubt, yung bang naglalagay ka ng yung bang naglalagay ka ng pangit, naglalagay ka ng seed of kapangitan, kasinungalingan doon sa sinasabi, para yung tao is mawalan ng kumpiyansa sa'yo. Ano ginawa ni Satan nung ahas kay Adam and Eve? Ano sinabi niya? Hindi. Pag kinain nyo yan, sa totoo lang, magiging para kayong si Lord. Nag-create siya ng dissension, pagkakagulo, pagkakalito, pagkakabahabahagi. Kumbaga ang parang gusto niya sabihin dito kay Adam and Eve, pinagtataguan na kayo ni Lord matagal na. Pinagsisinungalingan kayo ni Lord. Kaya kainin nyo na yung mansanas na yan. And then yung pangatlo, na letter D, ito yung division. Nung nakain ni Adam and Eve yung prutas, nagkaroon ng bridge, nagkaroon ng gap between the relationship of God and man. Ito yung tinatawag nating dissension. Mga kapatid, ayan, sana gumana ka na. Okay? Ngayon, ang point dito, listen, nung kabataan ko, nung mga bata kami, kaming pamilya, solid. Nag-church kami Pero as we grow up, eto na, andyan yung bulong ng barkada, bulong ng sanlibutan, na nagsasabi sa amin na, huwag na kayong mag-church, pangit yan sa church nyo. Magpaglinggo, magbarkadahan na lang tayo. Mag-happy-happy na lang tayo. Tapos, ang nakapagpalala pa, yung mga kabarkada namin, na kapitbahay namin nung una, nilalait kami. Kaya dito nagkaroon sa puso namin na, ay, parang ma-outgroup ako if we continue going to church.
No, kaya during that time, nung kabataan namin, nag-decide kami, ayoko na magpunta sa church. Bakit? Peer pressure eh. Inaasar kami, tinutukso kami, iglesia raw kami ni Batman, yan yung mga ganyan na kwento. Kaya listen, ano ang ginawa ng sanlibutan sa amin, magkakapatid? Nag-create sila ng deception, dissension, and division. Listen, any person who tells doubt, bad things, naninira, nagke-create ng hindi maganda, gossip, ang ginagawa niyan, nagkokos yan ng deception, dissension, and division. Okay, sa Bible, aside from the serpent, there is one person na ginawa ito. Alam niyo kung sino? Ito yung kwento ko ngayon eh. Walang iba kundi si Absalom. Sino si Absalom? Si Absalom lang naman yung anak ni Haring David eh. Ngayon, bago natin puntahan tong konteksto, ano nga bang nangyari sa family ni King David kung bakit nagkaroon ng matinding tragedy? Simple lang. Yung trahedya, yung bagyo na dinaanan ng pamilya ni David, it is simply a direct consequences of David's adulterous act with Bathsheba. So meron silang ginawang kasalanan ni Bathsheba, and alam naman natin yon. And as a result, ito na, inaani na ni King David yung kanyang kasalanan na ginawa together with Bathsheba. Ano nangyari? Ito po ang nangyari. Si David kasi maraming anak eh. Ang nakakalungkot, marami na nga siyang anak, iba't ibang babae pa. Kaya yung mga anak niya nag-away-away. So there was a time, meron siyang anak, ang pangalan Amnon, yung pinakapanganay niya. Yung asawa naman, yung anak naman niya sa kabilang asawa niya, ang pangalan ng anak is Tamar and Absalom. Si Tamar and Absalom pareho ang ina. Si Amnon naman, iba ang ina, pero lahat sila anak ni David. Si King Solomon, iba rin ang ina niyan. Ang ina niya si Bathsheba, mga kapatid. So nakita niyo yung kaguluhang nangyari sa family ni David. At ang nangyari sa pamilya na, yung kaguluhan sa pamilya na, dumating sa political level, sa kingdom level, na maging ang bayan ng Israel nahati. Okay, tingnan natin kung ano ang nangyari. Minsan, itong si Amnon, yung anak ni David na panganay, na in love, ang nakakalungkot, ang dami-daming babaeng makaka-inlaban niya, dun pa sa kapatid. So ano ginawa niya? Dun pa sa half-sister niya. Ano ginawa ni Amnon? Nag-devise siya ng plano para gahasain yung kanyang kapatid. Nagsakit-sakitan, sabi niya, timplahan mo ko ng pagkain, badalan mo ko. So nakakita na siya ng pagkakataon, ginahasa niya yung kanyang half-sister na si Tamar. Nalaman ito ni Absalom, nagalit. Ang ginawa ni Absalom, pinatay naman niya yung kanyang half-brother na si Amnon. So nung nangyari po ito, church, si David parang nonchalant, parang dead ma lang eh. Kasi alam niya, yung pangyayaring kaguluhan sa family niya, kasalanan din pala niya. So dito, sa galit na, sa pagpapawalang bahalang ginawa ni David nang nirape nung kanyang isang anak, yung kanyang anak din na isa, nagalit dito, nag-umpisa ang galit ni Absalom. Nagalit siya parang, nasaan ang justice? Nasaan ang katarungan? Nasaan ang hustisya? Kaya ang ginawa niya sa sobrang galit niya, napatay niya yung kanyang kuya na si Amnon. Aside from that, nagkimkim pa ng galit si Absalom. Alam niyo po kung ano ginawa niya? He devised a plan to outthrow his father as king of Israel and wanted to appoint himself as the real king of Israel. Ano ang ginawa niya? Ito pong kikwento ko, matatagpuan po sa 2 Samuel 15:1-12. Alam niyo po, any person who tries to divide church, divides family, divides the country, divides the government, I believe he had the Absalom spirit in his life, mga kapatid. Totoo po yan. Kayong mga kabataan, ako po, marami kayong tropa na nais i-detach kayo sa family ninyo. Sasabihin niyan, lumayas ka na dyan sa pamilya mo, sumama ka na sa akin, hindi ka pinapansin yan, hindi ka na-appreciate yan, sama ka na sa akin. Sa bahay namin, sa pamilya namin, mas maganda doon. Ayan, di ba? Kaya may mga kabataan, may mga cases na naglalayas, umaalis. Sa politiko, ganyan din eh. Umalis ka na sa partido nyo, sa majority, sumama ka na sa amin, gagawa tayo ng bagong majority, tapos iluklok mo ko bilang Senate President, bilang Presidente, kasi pangit dyan sa majority ninyo. Tapos aalokin kita, pagka ako na upong Senate President o kaya Governor, bibigyan kita ng committee. Nakita nyo, even in politics, in families, in groups, ganyan na nangyayari. Sa company, it happens. Mag-resign ka na dyan sa kumpanya mo.
Umalis ka na dyan. Hindi ka naman ina-appreciate eh. Hindi ka naman ini-increasean eh. Ayan, dito ka na sa akin, pipiratahin kita, tapos kakalabanin natin yung pinanggalingan mong company para makaganti ka. Actually, church, pag kami mga ganyang senaryo, Absalom spirit is what? Actively operating in that person, mga kapatid. Okay, tingnan natin po ito. No? Number 1 na ginawa ni Absalom. By the way, ang title pala ng ating mensahe ngayon, ito po, Discerning Deception, Dissension, and Division. Madali lang, 4 na letter D. How to discern deception, how to discern dissension, and how to discern division. Yung tatlong ito, deception, dissension, and division, ginawa ito ni Absalom na makikita po natin sa 2 Samuel 15, 1-12. Ito po ang nangyari. First part, yung verses 1-6, ipinakita niya yung kanyang deception na ginawa. Ano ho? Ayan, tignan natin po ito. Sabi po rito, in the course of time, Absalom provided himself with chariot and horses and with 50 men to run ahead of him. Ano ginawa ni Absalom? Nagkaroon daw siya ng chariots, ng mga kabayo, nagkaroon daw siya ng mga tauhan. At ang sabi rito, ang umpisa ng kanyang tauhan, 50 men. O biruin mo kung meron kang 50 men, meron kang chariots, meron kang mga kabayo. Kumbaga parang kingly na rin ang dating mo eh. Parang leader ka na rin eh. Lideran ka na rin eh. No? Ano ang ginawa niya? He would get up early and stand by the side of the road leading to the city gate. Abay, para siyang nagpapatrolya, nakasakay sa kabayo, kasama yung chariots, kasama yung kanyang 50 men, umiikot-ikot, parang barangay na umiikot-ikot sa city gate at sa city of Jerusalem. It is as if during this time, Absalom is what? Displaying a fake authority. Okay? O, tingnan natin itong karugtong, church. Ano ho? Whenever anyone came with a complaint to be placed before the king for a decision, Absalom would call out to him, "What town are you from?" He would answer, "Your servant is from one of the tribes of Israel." Ayan. Sa verse 3, then Absalom would say to him, "Look, your claims are valid and proper, but there is no representative of the king to hear you." Ito na. Habang nagpapatrol si Absalom at may mga tao na pupunta sa munisipyo ng kaharian ni David at magrereklamo, kakausapin niya ito. Ano sasabihin ni Absalom? Oh, ano problema mo, kapatid? Ano yung reklamo mo? Ano yung kailangan? Baka makatulong ako. Siyempre, sasabihin ng nagrereklamo, may problema kasi sa amin eh. Kaya lang problema, yung mga ayuda di nakakarating eh. Alam mo sabi ni Absalom, look, wala kang representative. Pero kayang-kaya kitang tulungan. Nakita yung deception na ginagawa niya. He is what? Kinukuha niya yung puso ng mga tao mula sa kanyang ama patungo sa kanya para siyang gawing leader. Ano ba ang sabi niya? Okay. Look, your claims are valid and proper, but there is no representative of the king to hear you. Okay yung mga reklamo niyo. Okay yung mga saloobin ninyo. Kaya lang ang problema, yung hari ayaw ayusin eh. Kaya lang ang problema, yung hari walang representative eh. Para tulungan ako, patulungan kayo. Pero listen, nandito ako, umiibig sa'yo. Ganyan yung ginagawa niya. Ano, church? Ito pa ang sabi. Sa verse 4, and Absalom would add, if only I were appointed judge, sabi niyang ganyan, in the land, then everyone who has complaint or care could come to me and I would see that he gets justice. Ano sabi niya? Sayang kung ako lang ang opisyalis, kung ako lang ang judge, di sana wala na kayong problema. Di sana okay. Di ba may mga ganyan ngayon? Sana kung ako lang ang presidente ng Pilipinas, di sana okay ng Pilipinas. Mayamang bansa na tayo. Sana kung ako lang yung tatay mo, di sana hindi ka nagkakaganyan. Diba? Sana kung ako lang yung pastor ninyo, hindi kayo ganyan. Diba? Sana kung dito ka na lang sa amin nag-i-stay, hindi ka sana ganyan nalulungkot. Nakita niyo how the Absalom spirit operate? It started with deception. Sisirain niya yung kanyang amang si David, pero ipropromote yung sarili. Okay? Ano pa yung karugtong, church? Tignan niyo to. Sa verse 5, ito pa ang sabi, also, whenever anyone approached him to bow down before him,
Absalom would reach out his hand and take hold of him and kiss him. Pagka meron daw tao na sa sobrang, siyempre napahanga na ni Absalom, yung galing-galing ng anak ni David, luluhod daw sa kanya, ang gagawin daw ni Absalom, huwag kang lumuhod, bumangon ka, halikan daw niya yung tao. Nakita niyo how flattery deception operates, mga kapatid. Ano po? And then sabi po, sa verse 6, Absalom behaved in this way toward all the Israelites who came to the king asking for justice. And so, ito matindi, ito yung pinaka-catch, yung verses 15:6. And so, he stole the hearts of the men of Israel. O, nakita nyo? Dahil sa kanyang araw-araw na pag-iikot sa bayan ng Israel, kinakausap niya yung mga taong may problema sa Israel, ninanakaw na niya yung trust ng mga ito mula sa bayan ng Israel. Nakita nyo? Number 1 na ginawa ni Absalom, ito, deception. Parang yung ahas, mga kapatid, doon sa Garden of Eden. Deception din ang kanyang ginawa. Okay, ano po ang nangyari rito? Ano yung mga lesson? Listen, Absalom created an impressive public image. Meron siyang chariots, horses, 50 men. Pangalawang ginawa niya, he flattered people by agreeing with their complaints. Oh, tama naman yung saloobin ninyo. Kung ako lang ang kung ako lang ang hari, di sana hindi kayo nagkakaganyan. Ayan, Pangatlong bagay na ginawa niya, he made promises but yet had no authority to fulfill. And din yung pang-apat, he appeared humble to the people and kissing them while pursuing his own ambition. Okay, ano ang catch, kapatid? From verses 1 to verse 6, Absalom practiced deception. And deception often looks like attractive before it becomes destructive. O nakita nyo, ang deception ganito. It looks attractive, but eventually it becomes destructive. Okay? Pangalawang bagay na ginawa ni Absalom, eto na mga kapatid. Ang isa pang lesson dito, listen. Test a person by their character, not charisma. Si Absalom kasi charismatic eh. Actually, ang description sa kanya sa Bible, napakagandang lalaki nito. Oh, at ang sabi, long hair daw, mga kapatid. Oh, ganyan si Absalom, charismatic but without character, mga kapatid. Pangalawang bagay na ginawa niya, eto na, dissension na. Ano ibig sabihin o ano ang definition ng dissension? Ito po ang dissension. Creating dissatisfaction and distrust. Yan ang ibig sabihin ng dissension. No? Sa verse 7 to the following, ito na po yung ginawa ni Absalom. Okay? O, basahin natin. At the end of 4 years, Absalom said to the king, "Let me go to Hebron and fulfill a vow I made to the Lord. While your servant was living at Geshur in Aram, I made this vow, if the Lord takes me back to Jerusalem." Biruin niyo, church, 4 years in the making pala yung deception and dissension na ginawa niya. 4 years in the making. And after 4 years, ano na yung ginawa niya? Nagpaalam siya kay David. Nagpaalam siya doon sa kanyang ama. Sabi niya, "Ama, pahintulutan mo akong pumunta ng Hebron para mag-practice ng religious activity ko, para mag-worship kay Lord." Okay. Aside from deception, dissension, ito nang ginawa niya, division. Ano ginawa ni Absalom? He appeared to be righteous and religious. Pupunta siya ng Hebron. Ang problema, doon pala niya itatayo yung kanyang sariling kapitolyo at nandun pala siya magwiwin pa ng maraming followers niya. Okay? Pagtapos po nito, church, nung nagpunta na siya doon, eto na, verse 8, while your servant was living in Gata. Sa 9, ito sabi dito ni King David, the king said to him, "Sige anak, humayo ka ng payapa." So he went to Hebron. Nagpunta si Absalom doon. Ito po ang sabi, verse 10, ito na. Then Absalom sent secret messengers throughout the tribes of Israel to say, "As soon as you hear the sound of trumpets, then say,
Absalom is king in Hebron. Nakita niyo to? Nagpaalam siya para mag-worship sa kanyang tatay, para mag-worship siya sa Hebron. Pero ano ginawa niya? Pagpunta sa Hebron, nagbilin siya. Once na narinig niyo ang announcement, ang trompeta, sabihin ninyo, si Absalom na ang hari ng Hebron. Hindi pa naman ang buong Israel, Hebron pa lang. Okay? So nakikita niyo kung how does the Absalom spirit operates? How does division operates, mga kapatid? Ganito ang division. It appears to be righteous, it appears to be correct, pero aalis na siya, magtatatag na ng bago. Okay? Ganyan din na nangyayari sa mga company. Magre-resign yung, alis na ako dito, sir. Bakit? Magre-retire na ako eh. Yung pala, hindi siya magre-retire. Magtatayo rin sa sariling company na parehong-pareho nung pinanggalingan niya. Division, church. Sa politics, ganyan din. Alis na ako sa partido natin. Alam mo ano partido natin? Partidong party-party. PPP. Ayan. Bakit? Magtatayo na rin ako eh. Ano yung tatayo mong political party? PPP. Partidong party-party yung pinagpartihan na. Ayan. Ako ang leader. Nakita niyo how does the spirit of Absalom operates? It appears to be religious, to be righteous, but then may masama palang plano. Ano sabi niya? Pagtunog ng trompeta, sabay-sabay nating isisigaw, si Absalom ang hari ng Hebron. Okay? Parang yung nangyari sa Senate, di ba? Parang yung nangyayari sa bansa natin. Parang actually sa military, nangyayari rin yan, mga kapatid. Sa mga impeachment cases, nangyayari yan. May mga nagbabaliktaran, mga kapatid. Sa family, ganyan din. May nangyayari rin ganyan. No? Ano ang nangyari, karugtong church? Ito na. Sa verse 11, 200 men from Jerusalem had accompanied Absalom. They had invited as guests and went quite innocently, knowing nothing about the matter. Meron daw dalawang kalalakihan na nanggaling sa Jerusalem at sinamahan si Absalom. Biruin mo no, kapatid, saan galing yung kalalakihan? Sa Jerusalem. And when we say Jerusalem, these men are men of David, men of his fathers. 200 sila. At ang problema, ang description nito ni Samuel, yung 200 daw na tauhan ni David, wala raw kaalam-alam. Wala raw kamuwang-muwang. Okay, ano yung lesson ko noong nakaraan, mga kapatid? Doon sa Proverbs 27, di ba yung direction? Di ba ang karamihan ng mga tao na nadideceive, alam niyo kung sino? Yung simple and naive. So these 200 men from Jerusalem, men of David, were simple and naive. Madaling maloko. Madaling ma-deceive, mga kapatid. And ang nakakalungkot, according to the Bible, sa Proverbs, isa raw sa pinaka-sektor ng lipunan na madaling maloko. Alam niyo kung sino? Mga kabataan. Umalis ka na dyan sa family mo. Dito ka na lang. Mag-drop out ka na sa school, wala kang mapapala dyan. Umalis ka na dyan sa church nyo, dito ka na lang. Mga kabataan usually ang nakukuha. And I think itong 200 kalalakihan na nakuha ni Absalom, na tauhan ni David, they are simple-minded and naive person. Na sumama sila kay Absalom na akala nila wala lang, mga kapatid. Ano nangyari? Pagdating sa verse 12, ito po ang karugtong, church. Okay. Sabi po rito, while Absalom was offering sacrifices, he sent for Ahithophel, the Gibeonite, David's counselor, to come from Gilo, his hometown. And so, the conspiracy gained strength and Absalom's following kept on increasing. Ito matindi. Na-recruit ni Absalom sino? Si Ahithophel. Alam niyo ba kung sino si Ahithophel? Si Ahithophel lang naman ang isa sa pinaka-wisest, pinaka-intelligent na counselor ni David. At ang sabi sa Bible, the counsel of Absalom is like the counsel of God. At nung nalaman ni King David na maging si Ahithophel sumama sa rebellion, si David talagang na-down, nalungkot, na tila bagang sinabi niya, pati ba naman yung aking faithful and loyal na counselor na si Ahithophel, sumama na rin. Alam niyo, kung ilalagay natin ang situation natin sa situation ni David, napakasakit. Na-experience ito ni David, alam niyo kung ano? Yung salitang betrayal.
Alam niyo kung ano ibig sabihin ng salitang betrayal? Yung pananakit, hindi nanggaling sa kung sino man. Ang pananakit nanggaling sa taong malapit sa'yo. Kaya dyan papasok na ang betrayal, mas masakit. Kasi yung supposedly na tao na pinagkakatiwalaan mo, susuportahan ka, mamahalin ka, siya pala yung tao na magbe-betray sa'yo. So dito sa case natin, mga kapatid, King David experienced a double betrayal. Betrayal from his son, betrayal from his friends, mga kapatid. And aside from that, maging yung 200 katao na sumama mula Jerusalem patungo kay Absalom, another cases of betrayal. Kung si David kayo, mga kapatid, ano iisipin nyo? Basakit, di ba? Pero kung maiisip mo naman yung kasalanan mo nung nakaraan, oo, inaani ko yung kasalanan ko, yung side effect, yung consequences na ginawa namin ni Bathsheba. Kaya namatay si Amnon, kaya na-rape si Tamar, kaya nagre-rebelde si Absalom, and kaya mamamatay later on si Absalom. It is simply because of David's guilt and consequences sa ginawa niyang kasalanan with Bathsheba. So pero nyo, ano pa sabi sa Bible, sa last verse natin, sa verse 12, dumadami yung followers ni Absalom hanggang sa sila ay mag-take over na sa kingdom. Alam nyo nangyari after this church? Nagkaroon ng kaguluhan. Ang daming tao ni David ang umalis sa kanya. Ang daming taong bumaliktad sa kanya at napaalis siya sa Jerusalem, sa Kapitolyo. Tumakas siya kasi maging yung kanyang anak mismo na si Absalom, papaslangin siya. Mga kapatid, kasi si Absalom merong sariling sama ng loob sa kanyang tatay. Nakita niyo kung paano sirain ni Satan ang kingdom of Israel. Nakita na po natin, mga kapatid, kung paano sirain ng demonyo ang bansang Pilipinas. Kung paano sirain ni Satan ang isang pamilya. By creating what? Yung 3 D, mga kapatid. Ano yung 3 D? Deception, dissension, and division, mga kapatid. So, kailangan marunong tayong mag-discern ng galawan ng Satan at galawang Absalom, mga kapatid. Kailangan ipag-pray natin, Lord, help me, Father, to increase my discernment para makilatis ko kung ano ang katotohanan. Kaya lang ang problema, mga kapatid, si Satan magaling magtago ng kasinungalingan eh. Alam niyo po kung ano gagawin niya? Ito ang gagawin niya palagi eh. By sprinkling, sabi niya ganyan, a small amount of truth in that lies, they had far made their lies far powerful and greater. Ang teknik ni Satan, mga kapatid, para madisip niya ang tao, yung kasinungalingan nila, bubudburan nila ng konting katotohanan para magmukhang totoo, mga kapatid. Tama po ba? Sabi ni Charles Spurgeon, discernment is not just about telling what is right and what is wrong. Discernment is about telling what is right and what is quite right, sabi niya. Ayan, nakita nyo? Sabi niya, ang pagdidiscern daw is hindi mo lang daw alam kung ano yung katotohanan at mali. Ang pagdidiscern daw is kailangan daw malaman mo raw yung totoo at yung parang totoo. Ayan, mga kapatid. Ang problema sa galawan ni Absalom, parang totoo, mga kapatid. So ito na ho, dito na ho tayo matatapos. Hiniram ko lang din, church, yung 7 characteristics or 7 DNAs ni Absalom, church. Ayan, kinuha ko lang po ito kay Bishop Aurel. Ito po ang sabi niya, there are 5 DNAs or 5 fingerprints of Absalom spirit. Sabi niya ganyan, Ayan, ito po, number 1. Tingnan natin. It flatters before it fractures. Ano ibig sabihin? Pag sinabing flatters, nang bobola, nanguuto, bago makabali ng buto. Ganyan ang ginawa ni Absalom. Binola-bola niya yung tao. Uy, kung ako lang yung hari, sana wala kang problema. Kung sa akin ka lang sumama, di sana okay na. Wala kang problema. Kaya hindi ako in-appoint ng hari eh. Nakita niyo yun? It flatters before it fractures, mga kapatid. Pangalawa, ito po. It builds a following in the shadow of another man's covering. Ulitin ko. It builds a following in the shadow of another man's covering. Nag-ooperate siya under nung kanyang tatay, mga kapatid. Under ng kanyang father's covering and shadow. Pero ang hindi alam ng mga mamamayan, iba na pala yung ginagawa niya. Akala nila, nakilala nila si Absalom as a son of David. Pero later on, ipapakilala ni Absalom na hindi, I am not a son of David. I am a rivalry to David. I am an enemy of David. Yun pala siya, mga kapatid. Sometimes,
people wanted to get promoted, it is simply because nagtatago sila sa anino ng ibang makapangyarihang tao. Ganyan ang spirit of Absalom. Ano niyo po sa anime doon sa One Piece, merong isang character na nagtatago doon sa likod nung malakas na character no. Ang tawag sa kanya si Blackbeard pero meron naman doon Whitebeard. Yung Whitebeard mabait Nagtatago siya doon sa likuran ng kanyang ama, pero later on siya rin mismo yung tumalo doon sa kanyang ama-amahan at nagbetray at nagpakita ng kapangyarihan and gathered a rout of followers around him, mga kapatid. Ganyan po ang Absalom spirit. Nagtatago in disguise sa ibang identity, but then later on, pag lumakas na siya, he will reveal his real self, mga kapatid. Pangatlo pong DNA and fingerprint ni Absalom, ito po. It uses legitimate grievances as a fuel for illegitimate rebellion. O, nakita nyo? Ginagamit niya yung tamang reklamo ng mga tao para mag-unsad ng illegal na rebellion. Tama po ba? O listen church, makinig ko kayo. No? Wala namang leader ang perpekto. Pero sana, yung pagiging imperfection ng leader, huwag nating gamiting dahilan to launch a division, rebellion, and dissension, and deception, mga kapatid. Oo, no one or nobody is perfect, lalo na pagdating sa leadership. Pero sana yung imperfection, yung kamalian, yung pagkukulang ng leader, huwag nating gawing dahilan para mag-aklas, mag-deceive, mag-devise ng division, at mag-plant ng seeds of rebellion and dissension and doubt. Pang-apat po, ito po. The spirit of Absalom, it operates in secret until it is ready to move openly. Ano? It operates in secret. Ano ginawa ni Absalom? Bulong-bulong, plano-plano, palihim-lihim. Nung nakagather na ng followers, say, Absalom is the king of Hebron. Ayan. Si David, walang kamalay-malay. Akala niyo yung anak niya okay pa. Di ba't minsan, church, mga magulang ganyan tayo Akala mo yung anak mo okay lang, nag-YouTube lang. Akala mo yung anak mo pauwi, papunta-punta pa lang sa school. Hindi mo namamalayan yung anak mo nalalayo na pala ang loob. Kaya nga kami mag-asawa, mga kapatid, kinakausap namin si Jaina O Jaina, kamusta ka na? Naniniwala ka pa rin ba kay Lord? Love mo pa rin ba si Mami at Daddy? Baka mamaya may umagaw na sa'yo, baka nakuha ka na ni Absalom. Kasi at tandaan nyo, ang Absalom, pogi, long hair, charismatic, mga kapatid tinatanong namin kasi baka mamaya mawala ng loob sa amin, mapunta na sa maling barkada, sa maling tropa, sumama na sa kulto, ayan, baka pastor pa naman yung tatay mo, sumama ka sa kulto, di ba? Yan yung mga minsan nagtatawa na kami ni Jenny, pero yan yung mga worst case scenario na pwedeng makuha, kapatid, ng isang anak ng Kristiyano, kapatid. No? Guard your sons and daughters. Tignan ninyo kung anong ginagawa niyan. Tignan ninyo kung anong binubulat-lat niya sa cellphone, mga kapatid. Baka mamaya ang kachat niya si Absalom na, mga kapatid, hindi nyo namamalayan. Tama po ba? Baka mamaya kung ano-ano ng mga sinasabi dyan, kung ano-ano. Listen, maging sa Facebook, sa TikTok, tsaka sa internet, ang daming kasinungalingan tungkol dyan. May mga detractors of faith dyan. Sinisiraan ng Christianity, prinopromote ang atheism, prinopromote ang maling paniniwala, prinopromote ang kung ano-anong religion at kulto, mga kapatid. So nakakalungkot. So let us be what? Be guided and be advised na bantayan ninyo yung inyong mga anak. The problem with King David, akala niya okay pa si Absalom. Ang problema, si Absalom pala, tinuklaw na ng serpent nung ahas at nagkaroon na siya ng maling plano at maling device para pabagsakin yung kanyang tatay, mga kapatid. So ano po? Pang-apat, listen. Ito po ang sabi. It operates in secret until it is ready to move openly. Panglimang DNA ni Absalom, ito po. It always targets the leader's closest relationship first. Ano ang tinarget ni Absalom? Si Ahithophel. Sabi niya, pag ito na isama ko sa tropa ko, manghihina yung tatay ko Pag ito si Ahithophel na budol ko, bagsak na sila. Ayan. Ganyan ang ginagawa ng demonyo Pag nakuha ko ang loob ng anak ni pastor, ako yari na to. Magre-resign na sa church to. Pag yung anak ni pastor, natuturuan kong magbisyo, magwalwal, ayan, mag kung ano-anong gawain, si pastor madedemoralize to. Ayan, bawas ang kingdom mo, Lord. Ayan, ganyan ang gagawin niya, kapatid.
Absalom spirit will struck those closest to you. Kukunin niya ng loob yan. Pag yan nawala, madedemoralize ka, kapatid. And sometimes magtatanong ka, Lord, bakit nangyayari sa akin to? So ngayon nalaman na natin how the spirit of deception, dissension, and division operates. Alam niyo po, we must be guided. Discern every spirit, mga kapatid. Gusto kong gusto ko lang basahin sa inyo, ito pong nakalagay sa 1 John 4:1 yata. Ayan, tingnan natin. Ayan, ang 1 John 4:1 ay nasa pagitan po ng Genesis to Revelation. Ayan, gagayad ko lang ho kayo. Ayan. Ayan. Tama naman, di ba? Ayan, 1 John 4:1. Ito na yung final verse natin. Sabi rito ni John, listen, Dear friends, don't believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Kita nyo? Tingnan nyo yung espiritu, mga kapatid. Ako, sabi namin, nag-usap kayo mag-asawa, sabi, pinagpayawan ako ng asawa ko, lalo na sa trabaho. Kasi siya nakaranas magtrabaho una sa akin eh. Kasi ako ang trabaho ko, ministry agad eh. Iba pala ang galawan ko minsan sa opisina. Sabi niya, Jonick, ang mga galawan minsan dyan, may inggitan, may chismisan, mayroong siraan. Pero may makakakita ka naman ng mga real friends dyan sa corporate world. Ayan, sa call center, sa company, sa trabaho. Ayan. Sabi niya, ano ginawa mo? Sabi ko sa kanya. Alam mo sabi niya sa akin, ang payo niya sa akin, basta sa akin, pag may lumapit sa akin, nagkwento bigla ng kasiraan ng kapwa niya, hindi ko na pinapakinggan yan, sabi niya. Tama rin naman, every person na lalapit sa'yo at magkwekwento ng tungkol ng mga bagay na pangit tungkol sa kakilala mo, i-block mo na yan. Absalom spirit yan. Mauuwi yan sa deception, dissension, and division. Listen, kahit sabihin mong totoo yung sinasabi niya, pero ano purpose mo? Bakit mo sinasabi yan? Hindi ho ba? Tama yung sabi ni C.S. Lewis doon sa Chronicles of Narnia, sa Last Battle. Sabi niya, ang goal daw ni Satan, alam niyo kung ano, para madisip ang sangkatauhan, yung kasinungalingan natin na napakalaki, budburan natin ng konting katotohanan para makakuha tayo ng maraming followers. You see, nakita mo na ang kasinungalingan pag may na-coated in small amount of truth, naku po, makukuha ng tao yan, mga kapatid. And na-detect yan, mga kapatid, ng mga Kristiyano nung araw pa. Every person, mga kapatid, who twist, deceive, divide, cause seeds of dissension, may mga Absalom spirit yan. So sana be guided. Balik tayo sa DDD natin. Tandaan nyo, your direction determines your destination. Habang nagpupunta tayo, kapatid, sa magandang destiny natin at habang naglalakad tayo sa tamang direction, papasok ang Absalom, papasok ang Ahas, papasok ang iba't ibang voices of lies, half-truth, o kaya both voices of lies coated with truth. Papasok yan to deceive you, to divide you, to take you away to the right direction of path na pupuntahan mo. Kaya nga minsan mga kapatid, ano sabi ko? Minsan ang tao hindi niya alam, ligaw na pala siya. Akala niya, right direction pa yung pinupuntahan niya, pero hindi niya alam, ligaw na pala siya. He is already lost. Pero maganda kapatid, ito pag ligaw na tayo, pwede namang mag-reorient. Pwede namang umikot ulit, hanapin yung daanan patungo sa kaliwanagan, mga kapatid. And I always pray, mga kapatid, sa mga bagong generations natin ngayon, sa mga kabataan, listen, wag na wag kayong basta-basta nakikinig sa mga sinasabi dyan sa TikTok, sa Facebook, ayan. Tignan ninyo basahin ninyo yung salita ng Diyos. Ito yung Bible, ang basahin natin. Nang sa gayon, hindi tayo ma-deceive, hindi tayo mag-cause ng dissension and division. Tandaan po natin, last thing to say, a deceived person often deceives other person. Ito pa, tandaan po ninyo, kay Absalom naman, ano po ito nakita ko sa kanya, minsan, ang offense, it is the breeding ground for deception. Once nang isang tao offended yan, idideceive siya ni Satan.
no, idideceive siya na mag-rebel dun sa taong mahal niya at naka-offend sa kanya. So ang maganda, if ever na we had offended one another, the best thing that we should do so that deception won't happen is try to forgive, ask forgiveness, and be reconciled to each other, mga kapatid. That is how the devil operates. Ano? Sana po maingatan tayo, lalong-lalo na ang mga kabataan. Tayo po tumayo mga kapatid, tayo po manalangin, and let us be guided. Ano? Sana Lord, sana tama yung direction ko. Sana po Lord, kung tama yung direction ko, tama yung destiny ko. Tama po ba mga kapatid? You know? And then Lord, aside from direction, aside from destiny, help me, O Lord, to give a wise discernment kung para makita ko, Panginoon, ang mga ginagawa, how evil operates in my life, Panginoon. No? Tandaan niyo, ano sabi ni Charles Spurgeon? Sabi niya, discernment is not just telling what is right and what is wrong. Discernment is what? Recognizing what is right from what looks like right, sabi niya, mga kapatid. Okay, tayo po yung tayo po yung manalangin. Father, salamat po, Lord. Help us, O God, to have the spirit of truth in our lives. Yung bang sabi niyo po, Panginoon, doon sa 1 John 4:1, that we should have a discernment to test every spirit na makikita namin. Every spirit from Facebook, every spirit, oh Lord, from TikTok, sa internet, tulungan niyo kami. Ang daming fake news, ang daming kasinungalingan. At kung minsan na nakakalungkot, Panginoon, yung fake news, parang totoo. Kasi nabudburan ng konting katotohanan. Nagkaroon ng twist, Panginoon. And help us, O Lord, to determine the fingerprints of Absalom that is operating in our life, Panginoon. Lord, itong espiritu na ito, Lord, it is trying to deceive us. It is sowing seeds of dissension, Panginoon. And kapag ito, Lord, naging full-blown na, it will cause rebellion and division into your family, into relationships, into government, into a country, into an organization, into your church, and even, Lord, in your kingdom, Panginoon. Lord, right now, in the name of Jesus, Panginoon, we rebuke, O Lord, this spirit. Nang sa gayon, Panginoon, mamuhay kami sa katotohanan, Panginoon. Na Lord, bagamat masakit ang katotohanan, Father God, pero ito yung the best way para sa amin. Lord, nawa, Panginoon, maglakad kami, Panginoon, sa tamang direction ng buhay namin, sa direction ng katotohanan, Panginoon, nang sa gayon, Father, ang ending ng destination namin will be good, Panginoon. Salamat, Father God. Panginoon, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.